Magandang umaga mga kapatid. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa bokasyon na pangungunahan ni Sister Sarah Robas of Daughters of Mary, Help of Christian. Panalangin para sa bokasyon. Panginoong Hesus, ang mabuting pastol, pinili at isinugo mo ang iyong mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Pagkalooban mo ang iyong simbahan ng marami pang pari, relihiyoso at relihiyosa na tapat na maglilingkod upang ang iyong kawan ay lumago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Payabungin mo ang binhi ng bokasyon sa puso ng mga kabataang nagsisikap tuklasin ang iyong kalooban para sa kanila. Palakasin mo ang kanilang loob upang yakapin ang iyong kalooban. Pagtibayin mo ang kanilang pagtatyaga at karunungan sa harap ng iba't ibang mga pagsubok at pagtitiis. Liwanagan mo ang isipan ng mga magulang upang maunawaan nila na napakaganda at napakabuti na ialay ang kanilang mga anak upang maglingkod sa iyong simbahan. Higit mo pang pagpalain ang mga pamilyang bukas palad na naghahandog sa iyo. Pagkalooban mo ng malalim na pag-ibig at dedikasyon ang lahat ng pamayanang Kristiyano at gawin mo silang katuwang sa pagpapalaganap at pagsuporta sa lahat ng bokasyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong pangalan. Amen. Maria, huwaran at ina ng bokasyon, ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ating kura paroko, Father Steve. Magsitayo na po ang lahat. Panahong tigang ang
Tinipon tayo ngayon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong
Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal sa Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David ang Abisai, ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan yan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis si David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantampilaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya ay banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kapatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umimig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Gawan niyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin niyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin niyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawin lamang niyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan niyo makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito ay makababayad. Sa halip, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, at gawan niyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran, sa gayon malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos.
Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung isa-summarize yung ating mahabang pagbasa ngayon, ay palagay ko ang summary niya ay itong sinabi ni Jesus. Be merciful just as your Father is merciful. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. At lahat ng mga examples na binanggit ni Jesus dito ay patungkol sa pagiging merciful just as the Father is merciful. So, itong mga examples ay mga loving actions na pagresponde doon sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Do good to those who hate you. Ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Gawan niyo ng mabuti ang mga taong napupuot sa inyo. Pagpalain niyo ang mga taong ikaw ay sinusumpa. Ipagdasal niyo ang mga taong umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo pa yung kabila. Kapag ka inagaw ang iyong balabal, ibigay mo rin pati ang iyong baro. No? Ito ay example, concrete examples ng being merciful just as the Father is merciful. At sa totoo lang, di ho ba mahirap gawin yan? Kaya nyo bang gawin yan na pag sinampal ka sa isang pisngi, ibibigay mo pa yung kabila? Kaya nyo bang gawin ay pagdasal ang mga taong umaaway sa iyo? Kaya nyo bang gawin na basbasan nyo ang mga taong napupuot sa inyo o sinusumpa ka? Di ba parang mas natural sa pagiging tao na pag sinumpa ka, sumpain mo rin siya. No? Kapag ka sinampal ka, sampalin mo rin siya. Yun ang mas natural reaction ng natin. Madalas, ang marinig natin na sagot sa mga taong gumagawa na masama sa atin, lintik lang ang walang ganti. Anong pagbabasbas ang bibigay ko sa iyo? Subukan mo lang at makikita mo. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Di ka na sisikatan ng araw. Makukuha mo ang hinahanap mo. Yan yung mas natural na sagot sa mga taong gumagawa sa atin na masama. Naalala ko isang parishioner, Father, pagdasal niyo naman po yung aking kaapitbahay na mortal kong kaaway. Sabi ko, ang bait-bait mo naman, yan ang tama. Hindi ho, Father, pakisama ho mamaya sa iyong funeral mass. Yun pala. No? Noong high school ako, nagkaroon ako ng insidente ng suntukan. May nakasuntukan ako. Ganito yung kwento. Pag upo ko sa upuan, yung aking daladalang ballpen ay nasulatan yung kanyang braso. Maiksi lang. Pero sabi ng classmate ko, nasulatan mo ako, susulatan din kita. Sinulatan niya ako. Yung sulat niya, mas mahaba kaysa dun sa sulat ko. Sabi ko, mas mahaba yan. So sinulatan ko siya ulit ng kasana kapareho. Pero naisulat ko, mas mahaba. So sinulatan din niya ako ng mas mahaba rin. Pahabang kami ng pahaba ng sulat hanggang punong-puno na ng tinta yung aming braso. Hanggang sa huli, ang ginawa ko, hindi na tinta ang sinulat ko, kundi yung aking laway, ipinunas ko sa braso niya. Umalis na siya. Hinabol ko pa, sabi ko, gusto mo pa ng laway? At nung kinalabit ko siya sa kanyang balikat, tumalikod at sinuntok ako. Suntukan na kami. No? Suntukan na kami. As young boys, even as adults, our idea of fairness is retaliation. Paghihiganti. An eye for an eye. A tooth for a tooth. Kinuha mo isang mata ko, kukunin ko rin isang mata mo. Nabungi ako sa isang ngipin, bubungiin din kita ng isang ngipin. And actually, nasa Old Testament yan.
Exodus 21, verses 23 to 25. If any harm follows, then you shall give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. Exodus 20:21. Ito yung tinatawag nating batas ng retribution, which means that for a crime that was committed, the reparation should be proportionate to the damage or injury inflicted. Law of retaliation. In today's gospel, Jesus says no to retaliation. Be merciful as the Father is merciful. Do not return hatred for hatred, violence for violence, anger for anger, but instead return kindness, forgiveness, tenderness, and mercy to those who offend you. And that will break the cycle of hatred, the cycle of violence, the cycle of sin. When you return goodness against evil, against sin. Ewan ko naalala niyo ho yung kwento ni yung artistang si Cherry Pie Picache. Di ba years ago, I think in 2014 o 2015, ang kanyang 74 years old na nanay ay pinatay ng kanilang houseboy in a failed attempt of robbery. Nakulong yung pumatay sa kanyang nanay 40 years in prison. A few years later, si Cherry Pie Picache ay binisita yung pumatay sa kanyang nanay para maibigay ang pagpapatawad. Nung siya raw ay papasok na sa kulungan, kinakabahan siya, sabi niya, Lord, give me the strength to be able to show mercy to the murderer of my mother. At nakita silang dalawa. At doon, sa kulungan, pinatawad ni Cherry Pie Picache ang pumatay sa kanyang nanay. Sabi niya, I'm hoping yung care natin for other human beings is awakened. For us to always come from a place of love rather than yung bawian kaagad, manlaban kaagad, gumanti kaagad. Palagay ko maganda yung sinabi niya, no? To awaken the human care in us. Sabi niya magandang ang ating aksyon ay nanggagaling mula sa pag-ibig. Hindi nanggagaling mula sa magbawian kaagad o magiganti kaagad o magsakitan kaagad. Jesus teaches us in this passage to avoid revenge, to avoid retaliation, but to show love and mercy instead. And He is our model here. All His life, Jesus has shown mercy to sinners and even to those who have wronged Him. While dying on the cross, sabi niya sa mga taong pumapatay sa Kanya, forgive them, Father, for they do not know what they are doing. Totoo naman na napakahirap gawin ito, ang maging merciful at forgiving sa ating mga kaaway. Pero palagay ko, ang ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin to ask the Lord for the strength and the grace to have a merciful heart, to be free of resentment and vindictiveness, so that we will truly be as merciful as the Father. Amen. Ngayon po tayo tumayo at ipahayagan ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong habag. Tayo'y manalangin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, at lahat ng namumuno sa simbahan ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, may hirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matuto nawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang Ama ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming mas nasaktan, sapagkat sa pamagitan mo tunay ka namin kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awat pagkahabag. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hiniling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan.
sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisawit ng papuri sa ng walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amanahing banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin." Tayo pang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalala namin sa tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para makapaglingkod sa iyo. Sinasama namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Honesto Elias, aming Obispo, at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapani kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa na mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ngayon po ating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Iniiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw ay ligtas sa kasalanan. At ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakain sa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, mapapalad tayo na ayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ipagkaloob mo ang aming papakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga pabatidbayan mula sa ating parokya. The Confraternity of Our Lady of Lourdes, COLL, is inviting everyone to attend the dawn procession on March 1, first Saturday of the month at 5:30 a.m. As we prepare for the season of Lent, we invite everyone to bring their old palms to be used for Ash Wednesday. The burning of old palms will be on March 4, Tuesday, 7 p.m. at the Cathedral Patio. Dalwalhati ng Panginoon Community invites those ages 18 and above to the Life in the Spirit Seminar on March 8, Saturday, from 8 a.m. to 6 p.m. at the Paris Center. The seminar aims to help deepen the spiritual life of participants
and this is free of charge. The Knights of Columbus of the Diocese of Cubao invites everyone to a movie black screening in Thy Name on March 9, Sunday at 4 p.m. at the Fisher Mall Cinemas, Quezon City. Tickets are available at 700 pesos at the Paris office. The Cubao Cathedral Choir is recruiting new members. If you are 18 years old or above and want to share your gift of music, you may look for Baniing Elgario for auditions, which will be held every Sunday of February from 1 p.m. to 3 p.m. The Immaculate Conception Cathedral of Cubao is currently developing walking tours that will showcase many exceptional works of art and faith of our Cathedral Church, and this will be launched by March this year. Please sign up at the Paris office if you wish to train as a guide. Marami pong salamat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humakin taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya